Tanong. Bakit ba nasanay na kayo sa mga ganong klaseng biro? Si Inigo ang sumagot para sa boys. Siguro dahil komportable na po kami sa isa't isa. Tsaka hindi na po namin naiisip yung ganun yung joke namin. Pero ayun, yun yung kailangan kong i-work on. May mga pwedeng sabihin and mga bawal. I really appreciated how they were genuine and honest with their answers. Bakit ba minsan kahit may mga standards kayo, pumapatol pa rin kayo sa hindi pasok sa standards ninyo? Ang girls, tila nabigla sa tanong. Grabe ka! We see the good in that everything. And minsan, nalalapalpak kami sa mga decision na, yes, we love giving people. Super giving sa sobrang giving. Sa sobrang giving. Kami din nasasak. Gustong sumagot. Or you have too much love to give. Na even if hindi sila pumasok sa standards mo, it's okay. You're able to give that love. Yes. And masaya ka kasi nabigay mo yun sa kanila. Baka, ako pag hindi TDH, di ba? For example, ba't ko yung gugustuhan? May ganun ako, may taas akong kilay. Di ba? Siyempre may standards ka, pero minsan nababalik kahit na gusto ko sa future ko, yung parang first boyfriend ko, magaling siya mag-reassure. May mga ganun kang listahan. Minsan nababali nga kasi meron nang buong relasyon or yung could grow into something more. Yeah. Yung mga natutunan ko talaga sa show, kudos po yun kay Ate Shuvi. Kung hindi po siya nag-middleman para sa mga naisip naming boys and girls, hindi po din ako makakagantong realization na sobrang klaro po talaga. Meron ulit silang katanungan. Okay. Bakit ba hindi tugma yung mga salita ninyo sa gawa nyo? Nang ibahagi ni Shuvi ang tanong sa boys, Siguro sa ngayon, hindi ko pa yan magagawa. Pero gusto ko nang sabihin in advance sa kanya na gusto kong tuparin yung bagay na to para sa'yo. Pero in my head, parang it's a working process pa rin siya. I love to make promises kahit na I know na hindi pa ako, wala pa ako doon, papunta pa lang ako doon. Para sa akin, yung mga promises, may kasama siyang effort. You will do your 100% para matupad yung promise na yun. Kahit na na-fail siya, basta importante, you put in the effort, you put in the love in that promise. Naramdaman mo na rin yan before na hindi natugma yung gawa sa Kasi salita. grabe yung feeling pag nakita mo yung taong minamahal mo na disappointed. It's the worst thing in the world. Kaya you would do what it takes. Even, risking yourself para lang matupad yun. Because you want to see that person happy. Mas lalong-lalo ko na naintindihan yung side of the girls. Dahil sa mga tanong nila at dahil sa mga sagot nila. So how do I handle the situation? Pag nagkita-kita na kaming lahat. So, ano yung kailangan kong gawin? Kailangan mo mas maging careful. Be more aware, be more observant sa paligid. Pero pag nag-promise po ako, of course, I'm not sure if natutupad ko, but I try my best to. Siguro ang lessons dito, huwag ka nilang mag-promise kung hindi kaya. I-keep dun lang. Or more on ipakita nyo through effort rather than saying all the words. Natulungan din po talaga kami ng talk show na yun, Kuya. Okay, nakilala po namin yung mga boys and nakilala po kami ng mga boys po. Bakit ba hindi nyo agad kaming kinausap patungkol sa mga jokes na hindi nyo nagustuhan? Honestly, because we were seeking for the other girls' validation. If sensitibo nga lang ba kami, or we're taking things too personally, or it's actually wrong and we have to do something about it. They're a man, and we don't know how they're gonna react, especially when it comes to that very sensitive topic. And maybe you're also concerned sa pwedeng maging image niya sa Yes, labas. because we care about them. A lot. Honestly po kasi, Kuya, I'm really not confrontational. I've never confronted anybody in my life. And narealize ko po na I would really move mountains and I would really go far for the people I love. Mas naintindihan ko talaga yung side nila and where they are coming from, and that is really valid. Be more mature and be more
emotionally intelligent, kuya. Ayun po, kuya, yung mga naging key takeaways ko po. Papatuloy ng tanungan, si Shuvi. May bagong tanong na ihahatid sa girls mula sa boys. Bakit ba nahihirapan kayong mag-open up sa aming mga lalaki? At kailangan nyo pang magsinungaling na okay lang kayo? Kahit na daw hindi, pero sinasabi niyo okay kayo. So ano sa tingin niyo yung genuine question. Sometimes, ano ba, okay ka lang ba? Hindi, okay lang ako. Okay lang ako. Hindi, pilit lang talaga. Sometimes naman, pag tinanong ako if okay ka lang, sasagutin ko naman yung totoo. I think it just really depends on the person. Sometimes kasi we like to just keep it to ourselves na lang. But we appreciate them talaga for asking. Or sometimes, mas gusto mo rin na sila na rin mismo makarealize nun. Dapat as guy, alam na nila. Hindi naman. It's either that or hahanap ako ng right timing ko. Through yung mga sagot ng mga girls, nakita po namin ang thought process nila, ang mga iniisip nila. Ako, sa totoo lang, kaya nagsasabi ako na okay lang ako, kahit hindi ako okay. Kasi gusto ko, pilitin niya ako. Gusto ko, i-baby ako. Gusto ko na lang din. Gusto niya lang magpasuyo. Sana nasiyahan ang mga kalalakihan natin sa mga kasagutan. Are you guys ready for the next question? Okay, last. Bakit ba hindi kayo bukas sa opinion ng mga babae? Ibibigay ko na ang inyong katanungan sa mga boys. Yung mga tanong po na yun, na pag sinagot po nila, mas makikilala po namin sila deeply. Last question nila para sa inyo. Last question. Bakit ba hindi kayo bukas sa opinion ng mga babae? Wow. Sino ang gustong sumagot? I disagree. Parang, for me, if we don't think of gender, parang it depends per idea kasi. Like, kunyari, pag maganda yung idea ng babae, di, click, oh, magandang idea yan. Pag maganda idea ng lalaki, oh, click, ganun. It's not kung babae or lalaki. Kung ako, hindi maganda yung point ko, for sure, hindi na naman na nabibigyan ng pansin eh. For me, girls, mas nakaka-open up na ako sa girls kasi they listen a lot more. They listen more sa mga sinasabi mo and then they give advice to you also. So you're open? Yes, You're open. But like I said kanina, like girls are better feelers. They feel more than guys. And we're always looking for criticism talaga, especially from girls. Because they notice more than a guy would, I'd say. Coming from two sisters, I really seek validation from them if whether I should do this or not. Because sometimes, girls just give the best advices for people. Hindi lang yung advice na ibibigay sa'yo na random lang. They would give advice that they can also use for themselves. At para sa akin, ate, mas matured sila. Tsaka pag may nagsasalita na babae, parang gusto ko lang makinig. Kasi feeling ko, yung nagsasalita is yung lola at mama ko. At maganda yung binibigay nila sa akin na aral kasi ayaw nila akong mapahama. Ganun po yung sabi. Hindi kayo yung lalaking hindi nakikinig. Yes, hindi kami. Kayo yung lalaking makikinig. Yes. So, that's an assurance for the girls. So, pwede sila mag-rant. Yes. Yes, pwede rant. Yes. I really appreciated how they were genuine and honest with their answers. I'm grateful because we got to do this kind of thing. Naramdaman ko po na nirespeto nila kami. Palakpakan niya. Habang nagsusulat pa ang iba, si Rave may naisip gawin ng makitang nagluluto ng pancake si Joaquin. Can I fry hers? Kay Ashley. Sabi ko, yung malaki. Tapos ako na bala mag-carve into heart. Wait lang, mocha yung gusto niya. Ano gusto niya? Mocha. Kasama ko pong gumawa, kuya, si Fred at Joaquin. BR nun, nung bumili ako, hinapan ako like parang... I really do. Hindi pa po kasi kami pwedeng magkita nun, kuya. Akin si Rave, si Clifford, Si Ate Shuvi po yung naging paraan. Grabe talaga, ginawa niyo pa akong delivery girl, ah. Kinuha po ni Ate Shuvi at inabot niya kay Ashley. Ay, wow, yay! Wow! Ay, wow! Grabe pagmamahalan talaga. Ang dara!
Narinig ko, kuya. Parang masaya siya, kuya. Sa next delivery ni Shuvi, Ay, paano? Grabe na talaga to. Eh, princess! Grabe ba? Wow! Thank you! Parang gusto ko na lang umalis sa bahay na to. Super sweet ng pancake. Lalo na meron pong kasama na sauce na chocolate. And all caps, I am wow! Ang cute! Ang cute! Wait. Ang cute. Grabe yung boys. Sila nagbigay pero sila yung sobrang laki ng reaction. Kaya Kinilig sa sariling gawa. Sakit na sa pecho ko si Marco. Honestly, silang dalawa. ano to? Meron yung everybody. Ginawan kayo ni Joaquin. Tapos, ginawa ni Joaquin for you. Paano nga? May na-receive po ako na heart na pancake. Thank you, Kate. Ano galaw-galaw mo? habang kinikilig ang ibang girls, si Shuvi tinanong naman si Caprice. Ikaw, Caprice, may crush Oo nga, ka ba? Hindi, ano na lang type? Type, hindi masyadong matangkad. Pasok! Mistizo, moreno? Basta very clean looking. Pasok! Hindi mahaba yung hair. Pasok! Uy, hindi! Hindi ba? Sorry. Pag mananamit, ayoko ng malogo. Plain siya manamit. Sabihan ko nga si naka-white t-shirt na pala. Hindi, lagi talaga siya naka-plain na. Naka-plain siya. Lagi siyang perfect. Bakit mo alam? Sunugin ko nga Nakikita lahat. mo. It's okay lang yun, Caprice. Tayo lang naman in the outside world eh. Wala naman! Hindi pa ako talaga nagkaka-crush na talagang yung pangmatagalan na crush ko talaga yung parang stranger, tapos naging friend ko. Naging friend. Ngayon pa lang. Ang mga sulat, una niyang pinapwesto ang girls. At sunod nang pinalabas ang boys. Oh my gosh, ipapapa. Bawal talaga bawal makipag-usap. Nung lumabas na po sila kuya galing po sa loob ng bahay niyo po, bawat pa po kaming makipag-usap. Yung mga ngiti po nila parang doon ko talaga po na-realize na nakakamiss din po pala talaga sila. Lalo na po yung mga ingay at kakulitan po nila kuya. Kasi, mistakes in Winry. Ba't ang dami yung Tama na. Sige na, tama na. Sa wakas, nakita din ulit namin yung mga babae kasi na-miss din namin sila. Mukha talaga si RC yung music na kinakanta niya. Totoo. Nilayon ko na pansamantala na kayo ay paghiwalayin upang kayo ay makapag-isip-isip at makapagnilay tungkol sa kahalagahan ng bawat isa. Kanina, may ginawa kayong mga sulat. Nais kong ipaalam sa inyo na ang mga liham na ito ay magsisilbing regalo ninyo sa isa't isa. Shuvi, maaari nang ibigay ang regalo ng mga girls para sa boys. At nagsimula ng basahin na ang unang sulat mula kay Crystal. Dearest boys, thank you for bringing light and wisdom in this house. To Inigo, thank you for always being open. To Clifford, thank you for your humor and joyfulness. To Rave, thank you for genuinely smiling. To Lee, thank you for always trying your best. To Anton, thank you for being anyone's friend. To Moy Moy, thank you for being pure and loving. I miss you all. Ang dami ko pong natutunan, kuya, to appreciate each other more. We are all trying our best here. At lahat tayo nagkakamali, kuya. Hindi naman tayo perfect. Sa pagpapatuloy ng pagbabasa ng sulat ng girls, sunod na binasa ang kay Lela. Dear boy housemates, I appreciate all the little things you do for us girls, all the laughs and bonds. Kayo ang nagpapakumpleto sa bahay na ito. Joaquin,
I admire how gentleman you are and just simply how you are as a person. Anton, Miguel, Rave, and Clifford, you guys are like family to me. Kayo ang tumayong brothers ko dito. Inigo, thank you for making me feel special. Kahit sa maikling panahon lang, I appreciate you all boys. Thank you all so much. Mwah! Lela! Oh my gosh, yun ata yung akin. Shoot. Dear boy housemates, una sa lahat, gusto ko magpasalamat sa inyong lahat dahil sa isa kayo sa nagbibigay ng kulay at buhay at ingay sa bahay na ito. Salamat din sa respeto at sa pag-unawa sa amin. Special shout out sa isang boy housemate na ito. I just want you to know that I really appreciate you so much. Sobrang saya ko tuwing nag-uusap tayo. Tuwing kino-compliment mo ako. Hinihintay mo ko tuwing kakain. Your sweater, you always make me feel seen and appreciated. To ketchup from cheese. I miss you more. Ang sulat ni Ashley, sumakto naman sa sinulatan niyang si Rave. To Rave, I am super grateful to have met someone like you, having this journey. Someone who's really inspiring just because of how you are and who you are. I admire how you always choose to be kind. Thank you for making me feel safe and comfortable in all ways. I'm always here for you and I'll always root for you. Miss you, sad face. Si Inigo, sulat naman ni Carmel ang nakuha mula sa mailbox. To all the boys, we missed you all, and I missed your presence. I hope our relationship grows deeper and stronger. I am beyond grateful to have met all of you. You guys are my first time to genuinely experience love and care from guy friends. Miggy Boy, Inigo, Cliffy, Moy Moy, Rave, Anton, Fred, Wak Wak, Lee, Marco. Merry Xmas and mahal ko kayo. Carmel.